of the Philippines! Stop the aggression! China out of the Philippines! Stop the aggression! China hands off Philippines! 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 Ngayong araw po ay nagdaraos tayo ng isang protesta dito sa harapan ng konsulado ng China. Come on, man. Ilang buwan na po na nagaganap ang tuloy-tuloy na mga agresibong kilos at aksyon ng China na sa tingin natin ay lumalabag sa ating soberanya, lumalabag sa ating integridad sa teritoryo, lumalabag sa international law, at lumalabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Mga kababayan, mga kapatid, wala akong bansa na malaya ang papayag na tayo po ay apak-apakan, ipagtulakan, o di naman kaya ay agawin ang dapat sa atin. Wala pong papayag na tayo po, ang ating kalayaan, ang ating mga dagat, ang ating mga isla ay kinakamkam o inaagaw ng sapilitan. Wala akong papayag na ang ating mga dagat, ang ating mga isla ay sapilitang inaagaw dahil lamang po may mas malakas na puwersang militar ang ibang bansa. Mga kababayan, mga kapatid, ang nangyayari po sa China ngayon at ang ginagawa nila sa ating bansa ay malinaw na paglabag sa ating soberanya. Ngayong araw po, nire-rehistro natin muli ang ating pagtuliksa, ang ating pagkondina sa pangimasok ng China sa ating teritoryo, ang pangbubuli ng China sa ating teritoryo. Nasabi na po ng ating mga kasamahan na nauna nagsalita kanina kung ano ang ginagawa ngayon ng China. Ito raw, sabi ng China, ay pag-a-assert nila sa kanilang undisputed sovereignty, sa kanilang historical sovereignty sa China Sea, sa South China Sea. Kakawa-kawa mo ito. Dahil ba tinawag ng mga mananakop na mga Europeans na ang karagatang yan ay South China Sea, gusto ngayon palarasin ng China na lahat ng mga teritoryo na nasa South China Sea, kasama na ang established, ay kanila na rin. Kung ganoon ang kanilang logiko, baka darating ang araw mga kasamang mga kauban ng buong Indian Sea, ang buong teritoryo na sa Indian Sea ay ang kinilin ng India dahil ito ay Indian Sea. Wala hong logika, walang basihan ang sinasabi ng China. Kaya nga po noon pa man, tinutulak na ng mga progresibong pwersa ng bayan muna, ng bagong alyansang makabayan, na itong gobyernong ito dapat dalhin ang usaping ito sa ICLOS o International Tribunal for the Law of the Sea. Dahil alam natin na ito ay tahasang paglabag sa United Nations Convention on Law of the Sea patungkol sa tinatawag natin exclusive economic zone na kung saan ay pwedeng maghanap buhay, pwedeng gawing source ng hanap buhay ang karagatan 200 nautical miles mula sa shoreline ng Pilipinas. Ang China po ay signatory itong UNCLOS na ito. Kaya sinasabi natin dahil tayo ay isang maliit na bansa, wala tayong kakayahang labanan sila sa militar, wala tayong kakayahang labanan sila sa ekonomiya, dalhin natin ito sa ICLOS at i-invoke natin ang UNCLOS. Pero ano po ang ginawa ng gobyernong ito, ng gobyernong Aquino? Sa unang taon na pumasok ito sa pamahalaan, ay gusto pang pakipagsabatan sa China. Siguro iniisip niya na Aquino administration na pwede pang makipagsayaw, pwede pang makipaglaro sa China. Pero nung makita niya ang China pala ay talagang porsigido sa kanyang pag-angkin sa mga teritoryo natin sa Spratlys, ano ang ginawa ng Aquino administration? Doon pa lamang nagkukumahog na nag-file ng isang kaso doon sa International Tribunal on the Law of the Sea.